freedom in surrender. Broken every chain, Savior. Blood, sweat, tears. How far are you willing to walk? Are you ready for the distance? Will you go the extra mile? Will you lay it all down for the one who gave you his all? And consider the cost of the cross. This here in Life Novaliches and Every Nation Church. I'm Sam. I'm one of your campus missionaries, and excited na po ba tayo na mag-worship kay God this afternoon? Alright, if we are excited, inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Ayan. And as we worship God today, let me exhort from Psalm chapter 16, verse 11. It says here, "You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." So itong verse na binasa natin, no, this was written by a psalmist, at sinasabi niya ito kay God, that you make known to me the path of life. And sa presence ni God, there is fullness of joy. We are reminded by this psalm that God Himself is the source of true life, of unending joy, and eternal satisfaction. At dinedeclare din ng verse na ito na God reveals to us the path of life, which is yung patungo sa Kanya. A life found in knowing and following Jesus. Pina-follow po ba natin si Lord? Right? At pag sa tuwing sama-sama tayo na nag-e-enter sa presence ni God, na-experience natin yung joy. Ayan, sino po sa atin dito right now, you know that you have joy in your life. You're experiencing joy. And hindi lang to in absence of problem, ha? Hindi lang po ito in absence ng worries natin in life. I know we have worries, may problems din tayo. But then even we have those things na nararanasan natin, there is an internal joy that we experience within because we know that God is with us. And yun yung klase ng joy na hindi kayang i-offer ng mundo. It's a kind of joy that only God can offer to us because He Himself is the source of that. He's the source of joy, of peace, a joy that is complete and overflowing. And it says in the verse, "At your right hand are pleasures forevermore." Pag sinabing right hand ni God, it talks about yung honor and authority ni God. And ito yung klase ng pleasure na, again, hindi kayang i-offer ng mundo. But it's a pleasure that lasts forever pagkasama natin si God. Pag nasa presence tayo ni God, it's not a kind of happiness that this world offers na panandalian lang, but it's an eternal delight in communion with God. So tayo po ba ngayong hapon na ito, are we ready to commune with God? Are we ready na ma-experience natin yung presence, yung love ni God sa ating lahat this afternoon? Ready po ba tayo? If we are, can we raise this hand this afternoon and sabay-sabay natin na i-worship si God? Can we utter with our mouths? Pwede ba tayo na ibukan natin yung bibig natin? Magsabi tayo kay Lord ng mga nais nating sabihin sa Kanya. Pasalamat tayo sa Panginoon, sa goodness and faithfulness niya sa atin.
Thank you, Lord. We thank you, God. Maraming salamat, Lord. We praise you, Lord. We praise you. Lord, we thank you for this afternoon, God. Thank you, Lord, that you gathered us together in this place. Thank you, Lord, kasi dinala mo kami ng ligtas sa lugar na ito, Panginoon. At nakikita namin ang bawat isa, God. And una sa lahat, Panginoon, na excited kami, God, na mag-worship sa'yo. Salamat, Panginoon. Kasi, Lord, ikaw yung dahilan kung bakit kami nabubuhay, kung bakit kami humihinga, Panginoon, kung bakit kami, Lord, nabubuhay, Panginoon, na magkakasama, O God. And Lord, this afternoon, Panginoon, nais namin na magkakasama din kami na mag-worship sa iyo, Panginoon. Lord, tulad ng sinabi mo sa iyong salita, you make known to us the path of life. Dalangin namin, Panginoon, patuloy naming lakaran ang daan patungo sa iyong buhay, patungo sa iyong katotohanan, Panginoon. And Lord, makakaasa kami, God, na sa tuwing kami ay nasa presensya mo, God, we will always experience joy. Joy beyond our circumstances, joy beyond our problems, joy beyond our worries, because God, you are the source of joy. You are our joy, O God. Kaya ngayong hapon na ito, Panginoon, tanggapin mo, God, ang praises, Panginoon, ang pagpupuri ng iyong mga anak, Panginoon, na Lord, sa aming pagkanta ngayong hapon na ito, aming dinedeklara na God, ikaw ang aming Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na mabuti sa amin, ikaw ang Diyos, God, na nagmamahal sa amin, Panginoon. Kaya Lord, tanggapin mo, Lord, ang pagmamahal ng iyong mga anak sa iyo. Lord, we thank you, God. This we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Let's worship God together. Come on, let's worship our God in this place. I
Yes, Lord, kami mananatili sa iyong lilim. Sa iyong piling, Lord, naandon ang aming kapayapaan. Lord, patuloy kaming lalapit at papupurihan ka. Maraming salamat, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Good afternoon, everyone. As we continue to worship God through giving, I'm Goldie, one of the life leaders here in Life Nova. And basahin po natin sa ating giving verse from Psalms chapter 1, verse 3 in ESV version. Ang sabi po dito is, He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all he does, he prospers. Sa Tagalog naman po in Pinoy version, ang sabi po doon, para siyang punong nakatanim sa tabi ng batis, namumunga ng sakto sa panahon, hindi natutuyo ang dahon, lahat ng ginagawa niya ay successful talaga. Ganon, successful talaga. So sabi po sa verse na binasa natin, tayo daw po bilang isang Kristiyano na mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay isang tulad ng isang punong kahoy. Not literally po, depende sa kulay. So, para daw po tayong parang isang punong kahoy planted by streams of water. Pag sinabi po natin na streams of water, ito daw po ay continuous flow of water na nag-uumapaw, patuloy na dumadaloy. Tapos ang puno naman po ay namumunga sa tamang panahon. At yung dahon niya po ay kailanman ay hindi malalanta. At kung ano man daw po ang ating gawin, ito daw po ay magtatagumpay. So sabi po sa verse na to, ini-illustrates lang po dito yung life and character ng isang tunay na sumusunod sa Panginoon na patuloy na pagyayamanin at namumunga. Kagaya ng punong kahoy, hindi ito matutuyuan, hindi siya malalanta dahil rooted siya by the water at natitiwala tayo na ang Lord ang magpo-provide sa lahat ng pangailangan natin at hindi dapat tayo mangamba. So pinapakita po dito na tayong mga bukas ang palad ay pinagpapala ng Diyos. Tulad ng puno na patuloy na namumunga, ang taong nagbibigay ng may pagmamahal ay laging pinapalakas at pinagkakalooban ng Diyos ng higit pa. Hindi lang sa material na bagay, kundi He will also sustain us in our spiritual aspect. Let us remember na tayo po ay patuloy na magkaroon ng generous heart, pusong mapagbigay at mapagmahal, maging tapat po tayo sa Diyos at handang tumulong sa ating kapwa. With that, may I call the ushers to assist us in giving. We also have online channels for giving us to serve us giving online. And let's pray. Lord, maraming salamat po sa word mo, sa kabutihan mo sa bawat isa. We pray, Lord, na ang aming buhay ay mag-serve ng kagaya ng isang puno na kailanman, Lord, ay hindi matutuyuan because our faith is anchored and rooted from you. May we be a channel of blessings and love to others. In the same way, Lord, through our generosity, may it leads to spiritual fruit. Bigyan mo po kami ng peace, ng joy, and even material blessings because you said in your word that when we are participating in God's kingdom, there is a cycle of sowing and reaping. We ask for your guidance, Lord, to honor you always in our finances, and we believe na kaya mo kami, Lord, pinagyayaman ay hindi lang para sa kabutihan namin sa sarili namin, Lord, kundi para sa kapwa po namin, Lord. We love you, Lord, and we honor you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. And this time po, let's pray for the kids, our next generation. Lord Jesus, thank you for giving us these kids, Lord. May we serve them with wisdom and love that we experience from you. May they grow in faith and in knowledge of knowing you sa kanilang paglaki pa. Salamat, Lord, sa bawat magulang na patuloy mo, Lord, na hinahayaan na dinadala po sila dito at sa aming mga kids teachers, Lord. Patuloy mo silang bigyan ng strength, ng wisdom para, Lord, ma-erase ang next generation, Lord. May you bless them, Lord God. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Let's continue to worship.
worship God. Set my eyes on you. Your love draws me closer, closer. Life I give to you. Your heart is all I'm after. I've made up my God, there's no one else I'll follow. You have made me new, Jesus. It's only you I'll pursue. Here I am, oh Lord. You can have all of me before your throne, laying it all at your feet. Your grace has set me free. So Jesus, have all of me. Your presence I bow down, oh Lord, freedom and surrender. He has broken every chain, broken every chain. Savior, you're my only desire. Here I am, your you can have all of me. Before you choke, before your throne, laying it all at your feet. Your grace has set me free. So Jesus, have all of me. When we lift up your name, Jesus, have all of me, God, have all of us, Lord. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back, no turning back. My cross I carry, though no one goes with me. No turning back, no turning back. Sing Jesus, Jesus, you're all I see. I know that you're
7:13 to 29. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes, or figs from thistles? So every healthy tree brings good fruit, but diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into fire. Thus you will recognize them by their fruits. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. And when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teaching, for he was teaching them as one who had authority, and not as their scribes. This is the word of the Lord. Blessed be his name. Let's pray together. Lord, marami pong salamat sa word mo na binasa namin ngayon. We trust that your Holy Spirit will teach us today. Kayo po ang magbibigay ng karunungan sa amin, maunawaan ang iyong salita at sundin ang iyong kalooban. At bayaran anuman ang presyo ng pagsunod sa iyo. Kahit ang ibig sabihin nito ay kami ay lumakad sa isang mahirap na paraan ng pamumuhay, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa hirap ng pagsunod sa iyo at pagtanggi sa mga ino-offer ng mundong ito. Bigyan niyo po kami ng katotohanan at ng Espiritu po ninyo upang kami ay patuloy na makasunod sa iyo. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome to Life Nova. Welcome to our 2 p.m. service. We exist to love God and love people. So bago po tayo umupo, can you give a warm Life Nova welcome to someone you don't know yet? Sige, let's go out of our seats and meet someone. Yan, i-welcome natin sila dito sa Life Nova. If you're coming for the first time, okay rin yun. Welcome rin natin yung iba, no? Magandang hapon sa inyo. Good afternoon. Magandang hapon po, no? Yan. Tingnan niya yung katabi niyo, mukha bang maganda yung hapon niya? Yun. Okay, I bring greetings from the leadership team of Life Nova. Actually, kababalik lang namin galing sa Tarlac kasi kinasal si Alfred. Wala sila ngayon, no? They're still in Tarlac. Pero congratulations to Alfred and Jesseline. Alfred serves as part of our finance and Jesseline as part of our kids church, and kinasal po sila kahapon. Yon. So congratulations Esteban family. We're starting a brand new series, and itong series na to, we're calling this series The Cost of a Cross. Ilan po sa inyo naka-attend kayo kahit isang service lang itong taon na to, 2025?
Kahit isang service lang, you've been able to attend. So ngayon ko pa lang kayo na-meet. Oh, welcome. Makikipagkilala po ako sa inyo. Oh, kumusta ka na? Kaka-attend mo lang ba? Kailan po sa inyo umattend na kayo ng service ng 2025 kahit isa lang? Ayun. Okay. Ayun naman pala, naka-attend naman pala kayo. Now, from January to February, we had the series about the cross, tapos nag-series po tayo ng Love Like His. Wala tayong ibang pinag-usapan, kundi yung grabing love ni Jesus na pinakita niya sa cross. Ngayon, as we move forward, ito naman, we're gonna talk about ano naman yung response natin sa love na yon. How are we going to respond to what Jesus gave us? Itong love na binigay niya. So ngayon, bago tayo mag-respond o paano natin susuklian yung pagmamahal na yon, we have to count the cost. Di ba bago tayo bumili ng isang bagay, we look at the cost first. Kaya ba natin to? Tinatansya muna natin. Hindi magandang practice na bigla na lang tayong bibili, tas hindi naman natin kaya, tas eventually wala tayong kakainin, wala tayong pambayad ng rent, ng kuryente. Tama po ba? Ako lang po pala yung gumagawa nun. Mali po ba yun? Tama po ba yun? Nabiro lang. Okay, so ngayon, we're gonna count the cost. Ngayon, ito pong binasa natin, it's a lengthy passage. Ito po ay ending or tail end ng preaching ni Jesus na tinatawag na Sermon on the Mount. Dahil ito ay, itong Sermon on the Mount ay katuruan mismo ni Jesus kung anong ibig sabihin to be living in the reality of God's kingdom or the kingdom of heaven. So ang Sermon on the Mount, it's a collection of teachings. Actually, isang mahabang preaching ito, no? Because it's Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, and then Matthew chapter 7. So kita nyo na, mahaba mag-preach si Jesus. So alam nyo na kung anong kasunod nito. Isara lahat ng pinto. Walang lalabas. Biro lamang po. Maiksi lang to. Tumapad na ba ako sa ganon? Tingnan natin. But one thing I know, kahit medyo humaba to, pareho pala, no? Pareho pala kami ni Jesus, mahaba din mag-preach, no? Siya naman talaga yung sinusundan natin. Pero susubukan natin na bigyan lang kayo ng concise overview of this kasi may ilang linggo naman tayo sa series nito. I'm sure babalik pa naman kayo next week. Tama? May katabi ka ba mukhang babalik pa ba siya? O parang mamaya, di ba? Paglingon ko, tatakbo na siya palabas. No? Ay naku, baka abutin tayo ng 6 p.m. dito. Ayan. Hindi po, mga 5:30 lang. Ayan. So itong Sermon on the Mount, ang preaching niya, ay tungkol nga sa, as I've said, the reality of the kingdom of heaven. Dahil sa Pilipinas, Katoliko yung culture natin. We have a Catholic culture all over this nation. Ang pagkakaintindi natin sa heaven ay isang lugar na pupuntahan natin pag namatay tayo. May mga doon, may mga baby angel, tapos yung nag-harp, tapos lahat nakaputi, tapos lahat may halo. Diba? So yun yung the way we visualize heaven, ganon. Pero alam niyo ba na kultura lang yun? That's actually a cultural interpretation of heaven. Pero pag tinignan niyo maigi yung tinuturo ni Jesus tungkol sa heaven, heaven is not a place na pupuntahan natin. But rather, it's not a location. It is anywhere, kahit saan yun. The kingdom of heaven, the kingdom of God is anywhere, kahit saan, that the rule of God is acknowledged and followed. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, na mula sa paghahari niya sa langit, mapunta rin yung paghahari niya dito sa lupa. Therefore, the kingdom of heaven is expanding. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nag-i-expand. Biro lang. Wag ganon. No? Sa akin na kayo tumingin lahat. But nag-i-expand yung kingdom ng Panginoon. Palaganap ng palaganap. Palago ng palago. So hindi kalooban ni Lord na maghari lang sa langit kung saan hari na siya. Kundi dalhin yung paghahari niya, yung dominion niya, yung rule niya dito sa lupa. And in fact, that's what we are as a church. We're part of the kingdom of God. This is a place kung saan naghahari yung katuruan ng Diyos o yung kalooban ng Diyos. Kaya nga pa nag-worship tayo, some of you are thinking, ano kaya ginagawa namin? Ba't kaya ganun biglang babasahin yung word? Tapos upo kami, tatayo kami. Kasi what we're saying in our liturgy is that the Word of God is the supreme authority over all of us, including the preacher. Alam niyo ba that the most perfect part ng preaching is the reading of the Word of God? Kasi yun, hindi nagkakamali yun.
pwede magkamali ng basa, ng bigkas, pero yung Word of God hindi nagkakamali sa tinuturo. Yung preacher pwedeng magkamali. In fact, sabi nga, tinuturuan nga tayo ng Bible na siyasatin natin yung mga mangangaral. Huwag tayong tanggap lang ng tanggap, oh yes, gano'n. Kailangan we have to think about, pag-isipan nating maigi. And then yung ginagawa natin dito, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, we're actually giving you the knowledge o yung kaalaman na talagang kilalanin ang Diyos para sa inyong sarili. And alam ko, some of you, Pastor, ibig sabihin ba nun, yung pamilya namin pwedeng maging kingdom of God? What do you think is the answer? Yung campus natin, pwede maging kingdom of God. Yung city natin, pwede maging kingdom of God. Yung workplace natin, can it be a kingdom of God? It's anywhere where the rule of God is acknowledged and honored, nasasakop yon ng kaharian ng Diyos. And so, we are called by God to make disciples. And discipleship simply means pagsunod sa mga kautusan ni Jesus. And whenever there's a disciple or tagasunod, lumalaganap yung kaharian ng Diyos. Ilan po sa inyo tagasunod kayo ng Diyos? Okay, sige, taas na. Huwag siya na mahiya. Ilan po sa inyo, sure na kayo na tagasunod kayo ng Diyos? Ayan. So ngayon, kung di pa kayo sure, okay lang yun. Kaya nga kayo nandito eh. So that we may count the cost. Ano ba talaga ibig sabihin ng sumunod sa Panginoon? So doon sa Sermon on the Mount, grabe, Chapter 5, Chapter 6, Chapter 7, I'm sure babasahin niyo sa bahay yun. Yung katabi niyo ba excited na magbasa sa bahay? Yan, talaga. Oh. Ayan. So ngayon, pag binasa niyo sa bahay, sobrang hirap ng mga tinuturo ni Jesus. Kung baga tinuturo ng Jesus, anong magiging itsura kung ang Diyos ang nagahari sa mundo? Yun yung Matthew 5, 6, and 7. Kaya nga, doon yung makikita yung mga sobrang hirap na utos tulad ng ibigin ng inyong kaaway. Ilan sa inyo, alam nyo, mahirap yun. Wag sumamba sa pera. Wag gawing Diyos ang pera. Alam niyo mahirap 'yon, hindi ba? So lahat napakahirap ng mga utos na 'yon. Pero sa bandang dulo, yun yung binasa natin. Ito na yung conclusion ng Sermon of the Mount. Ito na yung kumbaga sa Netflix, ito yung last season o the finale ng Sermon on the Mount lang. O ng turo ni Jesus about the kingdom of God. Hindi sinabi ni Jesus na, o guys, sobrang hirap nun na. O sige, ikaw, hindi mo kaya mag-forgive. O sige na nga, sundin mo na lang dyan kung ano yung gusto mo. Hanggang sa kaya lang natin. Ay, ikaw nahirapan ka, Charles? O sige, yung kalahati na lang sundin mo. Hindi ganon ang sinabi ni Jesus. Eh, anong sinabi niya? In verse 13, sabi ni Jesus, sa binasa natin, enter. Diba? Enter the narrow gate. So, ito yung kingdom ni God, pagkahirap-hirap naman pala nito. Ang dami naman palang gagawin. Hindi sinabi ni Lord, madali lang yan. Mag-pray ka lang, pikit ka lang, sa langit ka na. Diba, minsan gano'n natin siya naintindihan. Pag-pray lang ako, tapos na ako. Ginawa ko na yun, 16 ako eh. Kaya nga ngayon, 48 na ako, tapos na ako, 16. The kingdom of God is a daily reality. Kung siya yung magiging hari ng bahay natin, ng workplace natin, ng campus natin, how would it look like? Tapos biglang sa bandang dulo, sabi niya, enter. Hindi sinabi Lord na, sa mga gusto, sige, puro sige lang kayo. Sa mga ayaw, sige, bahala ka. Hindi ganon. Anong command? What's the imperative here? Enter. Pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, binild ni Jesus lahat ng mahirap na yon, tapos sinabi niya, pumasok tayo. So ngayon, the title of this message is 4 Twos and 4 Choices. May 4 na 2 na titignan tayo ngayon at may 4 na choice na gagawin tayo ngayon. So, 4 twos and 4 choices, ilan lahat yan? Naging math problem. 4 times 2, yeah. Okay, we're gonna look at 12 things. Maiksi lang ito, 12! Ngayon lang ako makakarinig ng 12. Biro lang. But, tingnan natin, ano yung 4 twos na yan and 4 choices as we go along. Sabi dito, enter the narrow gate, sabi ni Jesus. For the gate is wide, and the way easy that leads to destruction, and those who enter it by it are many. Kasi nung papunta kami ng Tarlac, nabanggit ko kanina, may mabait na nagsabay sa amin. Tapos nung nagda-drive na siya,
tuwan-tuwa siya kasi ang sarap daw mag-drive. Hindi ko pa naman na-experience, pero ang sarap daw mag-drive kapag maluwag yung highway. Sa POV naman ng passenger, masarap din. Kasi marami ka nakikitang green, kaysa mga traffic, di ba? So, syempre, may bayad nga lang yun, yung mga toll, di ba? Para mabilis na makarating sa mga probinsya. So, marami na ngayong expressway na pwedeng daanan. Ngayon, kung pipili ka ng daan, anong mas gusto mo? Yung maluwag, parang expressway, o yung makitid? Bako-bako, hindi pwede dyan yung motor mo. O pag big bike siguro pwede, no? O pero pag yung kotse masasira. And then, tulad ni Lord, yung pagpunta sa Karian na parang 2 daan. Ito yung first 2. Una, binanggit ni Jesus yung 2 ways. May 2 daan. No, yung isa maluwag, ang ganda, ang gaan daanan, ang dami mong makikitang view. Yung isa naman napakakitid. Ang hirap, ang daming parang pag naglakad ka, magkakasugat-sugat ka dun. And so, most of us, pipiliin natin siyempre yung madali. Ba't natin pahihirapan yung sarili natin? Right? Kung ano yung pinakamabilis na lane, ano yung pinakamagaan na daan, doon tayo dadaan. Pero counterintuitive, countercultural yung kingdom ni God. Sabi niya, pag pinili mo daw yung daan na maluwag, hindi ibig sabihin na huwag na tayo mag-expressway. It's just a metaphor papunta sa Karian ng Diyos. If that's a physical reality, the spiritual reality is this. Sa spiritual na buhay, maraming gusto ng shortcut dun sa madali. Kung saan ang naririnig nila, pag sumama ka dito sa religion na to at yayaman ka, hindi ka na magkakasakit, lahat ng wish mo matutupad. Isipin mo lang. Yun yung madali na way. Pero sinasabi dito ni Lord, hindi ganon ang pagpasok sa Karian ng Diyos. Actually, mahirap yun. And na-appreciate ko kay Jesus, hindi niya binubudol o binubola yung followers niya. Para lang maraming sumunod sa Kanya. Sinasabi niya talaga yung cost ng pagsunod sa Kanya. Mahirap to, guys. Mahihirapan kayo. Pero kahit mahirap, sabi niya, piliin nyo yung daan na papunta na narrow o masikip. Ano ba nire-represent ng narrow na gate? For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Kahit pala mahirap yung daan, bako-bako masusugatan ka, ang daming sacrifices, ang dulo nito ay buhay. Buhay na walang hanggan. Pero, konti lang yung nakakahanap nito. Those who find it are few. In Jesus' own words, mas maraming mapapahamak kaysa magiging parte ng Karian ng Diyos. So, hindi yan paramihan. Kung sinong pinakamarami, siyang tama. Yun ang demokrasya, di ba? The very essence of democracy. Now, demokrasya is to government. Pero hindi demokrasya ang pagsunod sa Diyos. Pagdating sa gobyerno, paramihan, yun ang mananalo. Pero pagdating sa Diyos, actually, sa Karian ng Diyos, mas konti nga lang yung makakapasok sa Karian niya. Kasi mahirap yung daan papunta ron. Now, I'm gonna give you an example. Doon sa mga tinuturo ni Jesus. Look at the narrow and the wide gate. Babalik ko dun sa 2 ways. Di ba? Katulad nung kinasal ko, kahapon, sila Alfred, sobrang naano ako sa kanila, na-bless ako dun sa testimony nila. Sabi nila nung nagvow sila na nagpapasalamat sila kay Lord for 3 years, they've kept themselves pure. Talagang pure sila na humarap sa Panginoon. So nakaputi yung bride, and nung kinasal na sila, talaga nakaputi talaga siya. Hindi lang siya nakaputi physically, nakaputi siya spiritually. And at nung isang dibdib na sila, makikita mo talaga, hindi sila marunong. Parang first kiss nila Well, I can't judge kung first, no? But dahil being an expert na of 6 years, never, parang hindi pa marunong. And yun talaga yung nila. Naalala ko tuloy yung wedding namin, no? Kasi nung kinasal kami ng wife ko, sabi ng mga ninong ko, alam mo, hindi ako naniniwala sa inyo na first kiss nyo to Pero nung nakita namin, naniwala na kami. Oo, talaga. First kiss nyo nga. Talagang,
But now, I'm just saying this because very few can say that. Very few can say na on their wedding day, that's their first time. Eh, mahirap kasi yun eh. Ba't ang daming arting ganon? Now, let me tell you this. Anong sabi ng Word of God sa atin? Ang sex ay para sa mag-asawa. Ang sabi naman ng kultura natin, bakit pa magpapakasal kung maghihiwalay din naman? Gastos lang yan. Mag-live-in na lang. Tapos, at least, pag nag-asawaan kayo, pwede pa kayo ulit sa iba kasi hindi kayo nakatali. Di ba yun ang sinasabi ng kultura? Wide is the road that leads to destruction. No wonder sira-sira ang mga pamilya ngayon. At sira-sira ang lipunan. Kasi pag nainis sa asawa, papalitan. Mas maraming gumagawa nun. Wide is the road that leads to destruction. Nakakawasak yun. Mahirap yung ganon. You keep yourselves pure, you serve the Lord, and then on the day of the wedding, that's your first time. It's narrow. You get what I'm saying? It's hard, but that leads to life. Yun talaga yung disenyo ng Diyos at yun yung binibless niyang klase ng relasyon. Hindi lang yun sa ganon. Discipleship kasi ito pagsunod kay Jesus yung context. Inaway ka. Anong dapat na response sa umaway sa'yo? Aba, patikimin mo nang di umulit. Di ba? Para sa susunod, subukan niya. Papatitikimin ko to. Para yan, sa susunod, alam niya kung sino kinakalaban niya. Tama? Yun yung wide. Lahat ganun eh. Madali lang yun. Madali lang gumante. Madali lang ngipin sa ngipin, kuko sa kuko. Pero alam niyo kung anong mahirap? Love and forgive your enemies. Pero that leads to life. Alam niyo ba kung gaano karaming sakit ang related sa anger? We have a society that's very angry and our blood pressures are shooting up. Our sugar, because of stress and depression, stress eating, and our sugar is all high. If we just follow the words of Jesus, we would need fewer doctors and fewer psychiatrists. Because the path that leads to heaven is narrow and hard, pero sa dulo nun, it leads to life. Pag may pera ka, syempre para sa'yo, ipamper mo yung sarili mo. Ba't ka magbibigay sa iba? Pinaghirapan ba nila yon? That's the wide road. The narrow road is, kunin mo lang yung kailangan mo, at pag may sumobra, tulungan mo yung iba na wala. Yun ang mga turo ni Jesus, di ba? Mas mahirap yon. Pero yun yung realidad ng kingdom ng Diyos. Think about it. Think about a world kung saan, kung magkamali ka, patatawarin ka. Kung wala kang kakainin, meron ka kasi may kapatid kang magbibigay. A world wherein, kahit bumagsak ka, hindi ka itatapon na parang basura, kundi itatayo ka at bibigyan ka ng lakas. Hindi ba maganda yung ganong klaseng mundo? Yun ang mundo na in-envision ni Jesus. Yun ang reality ng kingdom niya. Kaya lang, mahirap yon. Mas madali. Diba? So, tulad nung nakaraan, di ba meron tayong volunteer recruitment? Signing up for volunteer. Siyempre, Pastor, ayoko mag-volunteer eh. Kasi, siyempre, sayang din yung araw na magsiserve ako. Kikita ako ng mas maraming pera. Mas convenient. Wide road. Narrow road, magsiserve ka pa. Grabe, Lord, nagda-tights na nga ako, mag-serve pa ako. Ano pa bang gusto nyo? But that's the narrow road. Actually, there's life at the end of that road. But there's death at the end of this wide road. Easy money. The end is destruction. Hard-earned money. Talagang pinaghirapan, may talagang pinagsakripisyuhan. The end leads to life. There's so many things I could think of. But as you can see, ang kingdom ng Diyos ay very practical. Ano? Practical to, no? Practical ang buhay. Hindi ito parang hintayin na lang tayo mamatay tayo sa langit tayo lahat. No, it deals with our realities right now. So what's the choice we're gonna make? Choose to enter the kingdom of God. Even if it's hard, unpopular, and inconvenient. Kahit mahirap, my friends, I invite you, enter the kingdom of God. Kahit mahirap yon, kahit hindi convenient, at kahit unpopular ka pa. Maraming mag-unfollow, unfriend sa'yo, at di ka na sikat sa campus
Kasi Christian ka, quote and quote. Hindi, mabagal na yung promotion mo kasi ayaw mo ng corruption. But enter the kingdom of God, even if it's hard. Susunod na two trees. Dalawang puno. Ano mas gusto nyo dyan? Sabi dito, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Mag-ingat sa mga fake na prophets or teacher ng Word of God. Dahil sila ay mukhang tupa, pero sa loob, mga asong lobo na mabangis. Paano makikilala? You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? Malalaman lang natin na hindi siya peking mangangaral o false prophet sa pamamagitan ng kanyang bunga, ng fruit niya. Dahil hindi nagbubunga ng grapes ang matinik na punong kahoy. Kung alam niyo po yung grapes, kasi alam ko naman ang grapes laganapin sa buong Pilipinas, di ba? Kahit saan may grapes, parang damo na, tama po ba? Ay, hindi. Hindi ako kung tutulog na kayo, no? Walang grapes sa Pilipinas. Maliban na lang sa mga malalamig na lugar, no? But usually kasi ang grapes sa mga ano yan, malamig na bansa. And walang tinik ang grapes. Malalaman natin ang puno, ang mangangaral sa pamamagitan ng kanyang bunga. So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears. So, yung dalawang klase ng puno, isang healthy na puno. At nalalaman natin na may sakit yung puno dahil sa bunga nito. May sakit din yung bunga nito. Katulad nung illustration natin. Pag nakita nyo yung bunga niya, malalaman nyo kung healthy yung puno o yung halaman o hindi. Mga plantito at plantita, tama po ba, no? Tama po ba? Na pag nakita nyo yung mga bunga, may sakit to. So, kailangan kong pumunta sa, ano bang gumagamot sa halaman? Kailangan kong kumuha ng gamot para sa halaman na yun. Lalo na sa Department of Agriculture ba yun? Meron ba nandito sa QC? Meron, no? So, yun. So, yun yung, paano natin malalaman, nang hindi tayo scientifico, nang hindi tayo nag-work sa DA, tignan lang natin yung bunga nito. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, you will recognize them by their fruits. Alam niyo, by the way, no, gusto ko lang i-honor si John Marie na nandun sa likod. Yan. John Marie is our lead pastor of our 10 a.m. service. Yan. So, batang-bata pa yan, no? With his wonderful wife na si Crystal, no? Ayan. Palakpakan naman natin si John. I want to appreciate our preachers sa 10 a.m. Alam niyo, bakit pinag-preach natin si John Marie, our campus missionaries, dito sa pulpit? Kasi kilala ko siya eh. Pag nagbe-preach siya, nakikinig ako, kasi kilala ko siya eh. Alam ko yung buhay niya, alam ko yung pamilya niya, alam ko yung sakripisyo niya. Importante, yung nangangaral ng salita ng Diyos sa'yo, kilala mo personally. Yung fruit, ano ba yung fruit? Bunga, pamilya niya, ugali niya, character niya. Hindi tayo naghahanap ng perfect. Wala namang perfect na puno na lahat ng gusto mong bunga biglang lalabas. Gusto kong saging. Wala namang perfect na puno, pero may healthy na puno. Ang pinag-uusapan natin, healthy, hindi perfect. And nalalaman mo yon sa kanyang pribadong buhay din. No wonder, kaya nga tayo, pag nag-gather tayo, ba't ba ganito yung setup natin? Naisip nyo ba yon? Ba't di na lang tayo umuwi lahat para hindi tayo magbayad ng rent at saka kuryente, mag-online na lang tayo? Bakit ba kailangan nagkikita-kita tayo every Sunday? Ba't ba kailangan may mga tugtog pa na ngayon? Pwede naman mag-MP3. Bakit kailangan nagpipreach sa inyo in person? Kasi kailangan kilala natin yung nangangaral sa atin.
Alam natin yung buhay niya, alam natin yung example niya, alam natin yung kahinaan niya, alam natin na tao lang siya, pero alam din natin na sumusunod siya sa Panginoon. And that's the reason why I honor John Marie. And we're praying for him and Anna to be our next pastors one day. Kami lang yung nagpipray. Kami lang excited, John. Sorry, ayaw nila. Hinahadlangan ka nila. Hindi, biro lang. How many of you are praying also with us that they will be our next pastors? Kasi kilala natin yung buhay nila eh. Naiinis na ako sa pastor na to. Wala tong ginawa, kundi magparinig na natutulog ako pag 2 p.m. Sinasadya niya yun eh. Kasi hinihintay niya akong pumikit-pikit at saka siya magjo-joke nang natutulog. Alam ko na. Maghahanap na lang ako sa YouTube ng maraming likes, may abs. Kasi ab lang yung meron siya eh. O maghahanap ako ng maayos na preacher na mas magandang pakinggan. Kesa naman dito na lagi ako pinaparinggan pag natutulog ako. Yun yung problema sa internet age. Ang bilis lang makancel ng preacher. May nasabi lang na hindi mo gusto, may hindi ka nagustuhan sa canceled na. At yun yung danger, no? Pupunta ka ngayon sa ibang website na nagtuturo rin ng Word of God. Ito ngayon yung paalala ko sa inyo. Bago kayo lumipat online at pumunta sa kung sino-sinong mga ngaral, ang tanong ko sa inyo, kilala nyo ba sila? Do you know them personally? Kasi kung galing lang magsalita, galing lang magturo, maraming mas magaling talaga. Pero alam nyo ba't ako nakikinig kay John? Kasi alam ko yung buhay niya. Hindi to pagalingan lang ng salita. It's the way you live. Do you live what you teach? Do you practice what you preach? It's a very hard life to be a preacher of the word. And we're not saying we're perfect, but at least we should be healthy. And a healthy tree bears healthy fruit. Bakit ba namin kayo gusto na nasa life group? Oy, na-plug in ko pa yan ha. Grabe, nakapag-plug in pa ako ng life group. Kasi ang life group leader, it makes our congregation small. Malapit na tayong lumipat. Lilipat tayo sa malaking lugar. Hindi pa ina-announce, ano? Paano pa-surprise, no? Hintayin sa anniversary natin. And pag lumipat na tayo, ang laki-laki na ng lugar. You will feel like you're a fish lost in the sea. How do we make it still small? Di ba tayo pa pwedeng manatiling maliit forever? Paano yung mga taong di pa nakakarinig ng salita ng Diyos? To hell na lang sa kanila? Basta tayo, okay? Ganun ba yun? Ganun ba yung heart ni Jesus? Di ba ang heart ni Jesus? Bring the word to the sinners, to the least of these, sa lahat. So talagang eventually, we will outgrow this center. If we're healthy, we're gonna outgrow this center. And then, pag marami na tayo, mamimiss mo na. Paano kaya? Yun, hindi ko na makausap si ganito, ganyan. Ang laki-laki na namin. How do we keep it small? How do we keep it connected? Life group. Alam mo maganda sa life group, yung life group leader mo, kilala mo. Alam mo yung paano yung buhay niya. Alam mo na kung nakikita mo kung paano siya sumusunod kay God. So beware of false prophets. Kasi magaling magsalita, magaling yung pero sa buhay hindi magaling. Maraming ganyan. Yung iba tumatakbo pa. May kaso. False prophet, bulaang propeta. Peke. And how do you know them? By their lifestyle. So, importante na part tayo ng life group. And while we can cancel if we want, that's not the design of God. Kaya nga, there is no such thing as an online church. A church can't be online. Paano magiging online yung church? Kailangan yun ng live na relationship. Live friendship. Nakikita nyo yung pamilya, nakikita nyo yung buhay, nakikita nyo yung paano sila umusbong, lumaki. That's why all of our pastors are homegrown. Pansin nyo ba sa mga pastor natin? Homegrown. Galing talaga sa atin. Hindi nag-hire sa labas. Kasi dapat kilala natin eh. Alam na, kasi mamaya na lang, magturo na lang ng iba yan. Biglang tao na lang si Jesus, yun na yung tinuturo. Biglang kailangan magbayad ka para mapunta ka sa langit, yun na yung tinuturo ngayon. Iba na! We need to be careful, even as pastors, sino nagpipreach sa inyo. So when we invite guests from other churches, it's because kilala namin sila personally. We vouch for their life, we vouch for their character, beware of false prophets.
So, check the fruit before you listen to a teacher of God's Word. I-check muna natin. What choice can we make? We can choose to check the fruit before we listen to God's Word. Tignan natin yung fruit na nagtuturo ng Word sa atin. Kaya nga those who teach the Word of God, kahit life group leaders in Life Church, we're called by God to live in such a way na we're above reproach. Not perfect, but healthy. At least healthy. Kasi yun ang unang titignan dapat. And so kaya nga tayo nagtuturo ng Word of God sa inyo. Para pag kayo ay nakapakinig ng ibang mga mangaral, alam nyo kung niloloko kayo o hindi. Alam nyo kung binubudol lang kayo o hindi. Kasi alam nyo yung Word ni God. Kaya nga may mga, lalo na yung mga religion na bawal ka magbasa ng Bible sa sarili mo. Bawal kang, kailangan sila lang magbabasa. Mahirap yun. Paano sila i-check? Kaya nga, di ba kahit naiinis na kayo, kasi tagal-tagal naman ng pastor na to. Iniisa-isa natin kada isang talata, di ba? So that alam ninyo for yourself. You can know for yourself if what we're saying is true. We must have the responsibility to check on those that we listen to. I don't let people influence me if I don't know their life. I'm gonna give an example. Siyempre bilang preacher, marami rin akong inahangaan na preacher. Lalo na bata pa ako. Kasi kaka-22 ko lang magdo-23 na, bira lang na. So marami akong nilook up talaga na preacher. So marami akong na-encounter na preacher, sobrang galing talaga. Talagang magaling kung sa magaling. Tapos i-follow ko. From experience to, no? So pinapakinggan ko yung niya, yung mga message niya, ganyan-ganyan. Sabi ko, ganun pala yun, ang galing naman. Tapos until dumating yung panahon, si preacher na caught up in a scandal. Nakakalungkot. That's one of the most heartbreaking. So buti na lang yung fina-follow ko na yon, as in sa social media lang. Wala kaming relationship. Kasi kung may relationship kami, bumagsak na din ako. Kumbaga, pinapakinggan, kaya nga sinasabi ko sa inyo, from experience to, ingat-ingat kung kanino tayo nakikinig. Kasi maraming magaling lang talagang magsalita, pero yung sa gawa, wala. Eh, kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig ka sa online, hindi ko naman pinapatamaan yung mga online natin, no? Lalo na yung mga hindi taga-Novaliches. So, okay lang. Pag mga taga-Novaliches nag-online pa rin. Ewan ko sa inyo, no? Ba't ganon? Kasi kahit traffic, malapit-lapit lang naman to. Oh, pero, nothing against online, but the church can't be online. Kaya nga yung iba sa atin, di ba, ayaw na lang ng church kasi na-offend na ganyan, nag-follow na lang, tas si preacher, may scandal pala, nasangkot sa ganito, financial scandal or sex scandal, wala na yung faith mo ngayon. Ayoko na, sabi ko na ayoko na maging Christian yung mga yan. Eh paano naman, hindi mo naman kilala yung nagtuturo sa'yo, ba't mo naman finalo yan? Kilala mo ba yan? Alam mo ba yung lifestyle niya? And that's why discipleship is personal. Personal. Diba? Think about it. Si Jesus was very personal. Yung salvation natin, no less than His own blood. That's as personal as it gets. Dugo niya yung pinambayad ng kaligtasan natin, ng kagalingan natin, ng lahat-lahat. Ganon din ang discipleship natin, personal. Kilala mo talaga yung tao. And again, I'm not putting the standard down when I say this. It's not perfection. It's health. Eventually, something healthy will reach perfection or maturity or completion. Pero healthy yung hinahanap natin. You recognize them by their fruits. Tingnan nyo ito, no? Matindi to. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Si Jesus mismo to, guys. Kasama to sa mga top statements na I wish Jesus didn't say that. Kasi ito yung mga hard teachings ni Jesus. Anong sabi niya sa Tagalog? Hindi lahat na nagtumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kung di siya lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama. On that day, sa araw ng paghuhusga, sa judgment, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name?
and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Grabe yan, no? Speaking of false prophets, sasabihin daw, marami daw magsasabi kay Jesus na, and I hope I'm not one of them. I know I'm not one of them. Go check on my leaders, okay? But darating yung panahon na marami magsasabi kay Jesus, sabihin nila, gumawa kami ng himala sa pangalan mo. Nagpagaling kami sa pangalan mo. Gumawa kami ng mga himala, nagpalayas ng demonyo sa pangalan mo. Paano nangyari na hindi kami maliligtas ngayon? At sasabihin daw ni Jesus sa kanila, lumayas kayo sa harapan ko dahil hindi ko kayo kilala. Mapaggawa ng masama. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin pala, minsan talaga sa pag-ibig ng Diyos sa mga taong lost, kahit yung buhay ng preacher hindi maganda, binibless niya for the sake ng mga tao. Kaya nga minsan, di ba, may nagreklamo kay Paul. Sabi nung nagreklamo kay Paul, ba't ganun? Nagtuturo sila ng Jesus, hindi naman natin sila kasama. Sabi ni Paul, hayaan mo na. Basta nagtuturo sila kay Jesus. At least sisikat si Jesus. Pero eventually, may judgment day for those who teach. Minsan, sa kalooban ng Diyos, dahil mahal na mahal niya yung mga tao, He still grants miracles. Kaya nga may mga ganun, Pastor, ba't ganun? Akala ko ba kulto yun? Ba't gumaling ako dun? It's the love of God that brings healing. Hindi dahil tama yung kulto na yun. Ultimately, yun ang pinakapalatandaan that in the final analysis, miracles mean nothing. Hindi yan sa himala. Dahil uuwi ka talaga sa salita ng Diyos. Whoever does the will of my Father. Kaya nga sa araw na yun, magkakagulatan. Kasi may mga tao na akala nila papunta sila langit, hindi pala. At may mga tao na akala mo hindi pupunta na langit, pupunta pala. Anong sasabihin ni Lord daw sa mga false prophet? I never knew you. Yung knew na yan, hindi yan yung kilala na knowledge. Kasi kilala ni Lord lahat. There's no limit to His knowledge. Yung knew na yan is a relationship kind of knowledge. Wala tayong relationship. Ginagamit mo lang yung branding ko, pero hindi ka talaga official franchise. Ayan o, may branding. Jesus. Marami rin naman gumagamit ng branding ni Jesus Naka-SEC registered pa nga eh. May Jesus pa sa pangalan. May Kristo pa sa pangalan, hindi naman. And darating yung panahon, sasabihin ni Lord sa kanila, wala tayong relationship. It's the relationship with the Lord that counts. Lalo na, look at their fruits. Workers of lawlessness. Mapaggawa ng mga, kahit yung batas man lang pinagbabawal, ginagawa. Workers of lawlessness. Lastly, second to the last, 2 houses. 2 bahay. Everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. What's the key word here? Does. Ginagawa. Sino nakakarinig ng katuruan ko at ginagawa? Ginagawa. So hindi lang sapat makinig. After makinig, anong gagawin? Minsan, yun ang criticism sa ating mga Kristiyano eh. Magaling tayo sa salita. At pag tinanong, naintindihan yung preaching. Pero ginagawa ba? Pinapractice ba sa buhay? Kaya sabi dito, alam mo, everyone who hears, lahat naman nakinig eh. Lahat naman nakapakinig. Lalo na in this time and age na may internet. Lahat naman makakapakinig. Pero ang tanong, ginawa mo ba? Nag-obey ka ba? Pag ginawa mo, para ka daw nagtayo ng bahay sa bato. At ano yung bato na yon? Stable, firm foundation. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall,
because it had been founded on the rock. Darating yung bagyo, baha. All of this can be a preaching on their own. I'm just giving you bits and pieces. An overview of discipleship. Para makita natin, ano ba yung discipleship sa pananaw ni Jesus according to Matthew? Pag isabihin, para ka doon nagtatayo ng bahay. Di ba ang bahay importante sa atin yan? Di ba ang bahay, buhay na rin natin yan? Diyan, we spend most of our life there. So sabi niya, para ka nagtayo ng bahay sa bato. Pero, everyone who hears these words of mine and hindi ginagawa, does not do them. Kita niyo yan? Puro lang kinig, hindi naman sumusunod. Will be like a foolish man. Mangmang. Foolish. It's very foolish to do that. Na nagtayo ng bahay sa buhangin. The rain fell and the floods came and the winds blew and beat and it fell and great was the fall of it. Nagtayo sa foundation ng buhangin, magigiba. Nagtayo sa firm foundation, adobe na bato, matigas na bato, will stand the test of time. Dalawang klase ng tao. Yung isa sumusunod sa command ni Jesus, yung isa hindi. Yung isa nawawasak, yung isa may buhay na walang hanggan. Choose to build your house. This is the third choice. Choose to build your house on a rock by doing, not just knowing, the commands of Jesus. Gawin po natin. Knowing. Sabihin nyo, knowing. Not just, sabihin nyo, doing. So, knowing first, syempre, hindi mo magagawa kung hindi mo alam. And then, after knowing, do. Gagawin. And then, ano mangyayari? You build your house on it. Storms will still come. How many of you know, kahit disciple tayo ni Jesus, may bagyo pa din? May pinangako ba si Jesus na pag sumunod kayo sa akin, wala nang bagyo? Wala nang baha? Quite the contrary. Ang pangako niya, pagsunod niya sa akin, ayan ang bagyo at baha. Pero hindi ka babagsak. Hindi ka magigiba. Kahit barilin ka, kahit machine gun, hindi ka tatablan. Dahil you're founded on the rock. Ba't nagka-machine gun dun? Oo nga, no? Wala naman yun sa text. Kakanta kasi sana ako ng Titanium. Kaso nakita ko ulit si ayoko nang kumanta, no? Parang bumalik yung boses ko ulit. Machine gun, ayan. Kanta yun Anyway, we have to build our life around the teachings of Jesus. Pag tinignan nyo maigi yung buong Sermon of the Mount, lastly, Jesus talked about two authorities. Two authorities. When Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at His teaching. Napawaw sila. Sige, tingnan nyo nga yung katabi nyo, gawa nga kayo ng wow face. Eddie wow. Hindi ganun na Eddie wow. Talagang napawaw sila. Na-amaze sila. Bakit daw sila na-amaze? Na-amaze sila sa preaching ni Jesus. Kasi, it says here, for He was teaching to them as one who had authority and not as their scribes. Hindi katulad ng mga iskriba nila, ng mga religious leader nila, yung teachings ni Jesus. Isipin nyo ba naman? Sermon on the Mount. Basahin nyo yung Matthew 5 and 6, sasabihin niya, you heard it was said, nakalagay sa 10 utos. But I say to you, nire-rewrite niya. Biglang narinig niyo, sinabi nung ipinag-utos sa lumang tipan. Pero ito ang sabi ko sa inyo, grabe, sino ito? May kakayanang magre-write ng 10 Commandments. Nag-change ng standard ng 10 Commandments. Sino ito? Hindi to basta-basta lang mangangaral. They were astonished. Anong karapatan niyang sabihin yun? And by the way, let me tell you, mga Hudyo ito. Mas relihiyoso pa to sa Katoliko. Kung ang Katoliko relihiyoso, mas relihiyoso pa yung Hudyo, mga Jew. Hindi sila papayag na baguhin lang ng ganun yung mga utos na binigay kay Moses. And eto si Jesus, sinasabi niya, I say to you, rewriting the standards of the law. Tulad ng sabi ni Jesus, dati you heard it was said, you shall not commit adultery. Huwag makangalunya, makikiapid.
But I say to you, pag tumingin ka sa isa tao nang may pagnanasa, nakipag-adultery ka na. Grabe naman si Jesus. You heard it was said, you shall not murder. 10 commandments yun, huwag kang papatay. But I say to you, if anyone is angry at his brother, pumatay na siya. Wow, who is this Jesus? And you know why he's different? Talking about two authorities. He is not, when Jesus teach, ba't natin susundin yung utos niya? Ba't tayo magiging disciple? What's a disciple? A follower of Tim. Tama ba? A follower of Henry. A follower of John Marie, Ernie. No! Mali yun na. Yung mga gumagawa ng reels, huwag nyo ikakat dun na. O mamaya, mabash tayo. O, ano yun? Joke yun, di ba? Anyway, it's a rhetoric. Maging aware, no? May mga reels nga pala tayo. What's a disciple? A follower of Jesus. And why should we follow His words? Think about this. This is a 2,000 years before teacher in Nazareth, in Galilee. Sino ba itong mangaral na to? Why will I change my lifestyle because of him? Ano bang 21st century na ngayon? Moderno na ngayon. Susunod pa ba ako sa matatandang inuutos niya? Sino ba siya? Siya lang naman yung may divine authority na i-rewrite yung 10 utos. And who alone can rewrite the 10 commandments if not God Himself? That's why those who say Jesus is not God, He's just a man, are clearly in the wrong. If He were just a man, He cannot rewrite the 10 commandments. Lapastangan. And to that, He was killed. Alam niyo ba na yun ang inano sa Kanya, yun ang kaso niya, kaya siya pinatay, kinrucify, dahil kiniklaim niyang anak siya ng Diyos. Isipin nyo, kung bawat natutulog, ipapako natin sa krus. Parang gumising si Tite, tsaka lang. Parang nabigising kayo bigla, no? Kung ganun kalupit yung law, di ba? Isipin nyo. Wala yun, ha? Wala yun. Pampagising lang yun. He rewrote the law. He is not just a man. He is the Son of God. He has divine authority. Hindi katulad ng mga religious leader. Alam mo, problema sa atin, mahilig tayo sa religion. Sa totoo lang. Maming kayo, di ba? Sa Pilipinas. Tignan natin, ano ba yan? Saan ba galing otoridad niya? May otoridad ba yan galing sa Roma? Pag hindi galing sa Roma, walang bisa ang kasal? Sa Roma ba nanggagaling ang kapangyarihan? Ang kapangyarihan ay wala sa anumang reliyon, na kay Jesus. Hindi katulad ng mga religious leader na they count on tradition, patagalan. Magbabago pa kami, mga ninuno namin, ganito na, ito na yung nakasanayan na, ito nakagis na namin. Yan ang problema natin. Gusto natin traditional authority, religious authority, or people power authority. Yung may kakayanan ng pumilit sa presidente ng boto niya dahil marami sila. Authority does not stem from all of those, but real authority comes from Jesus alone. His words are authoritative. Sobrang makapangyarihan ng mga salita niya, kahit kami mga mangangaral lang, lalo na kami dapat. Kami yung unang-unang re-respeto doon. Kaya nga, di ba, pag nag-worship tayo, sa dulo-dulo ng worship natin, we read the Word of God, loud and clear. Yun ang otoridad natin eh. Tapos tinatapos na natin, this is the Word of the Lord. Ibig sabihin, doon na nagwawakas yung perfection. Kasi yung preacher, maaaring magkamali kung mali yung pagtuturo niya. Pero yun, hindi nagkakamali yung binasa natin na divine word. May dahilan yung liturgy natin eh. Hindi yun parang, ano lang, wala lang, parang may makapag-posing. Liturgy develops our mental and spiritual fortitude. Dine-develop tayo nito para alam natin yung pinaniniwalaan natin. Ganun ang discipleship. We follow the words of Jesus Himself. As we come to a close, 4 na 2 ito, no? 2 way, narrow, wide, 2 tree, may healthy, may sakit,
May false prophets, may tamang mangaral. 2 houses, tinayo sa buhangin, babagsak din, kahit nakatayo pa yan. Tinayo sa bato. And 2 authorities. Authority of man or authority of God. And what is discipleship? Following Jesus even if it's hard. Enter the narrow gate. When we began all of this, ang haba-haba, it begins with enter the narrow gate. Choose what's hard. And why will we choose what's hard? Because He has divine authority. And by the way, what's hard, kung ano yung mas mahirap, yun yung nagpapatatag sa tao. Kung ano yung madali lang, it softens you. Bakit ba yung iba, ang abs nila plural? Ba't ako ab lang, singular? Because I haven't chosen the hard way and discipline. If that's physically, spiritually, it's also true. Okay lang yun kung usapang ab lang. Pero kung usapang spirito, hindi pwede yun. We have to choose the hard way. Kasi ito rin yung mga tinuturo ni Jesus, hard teachings niya yan sa Sermon on the Mount. Yan din talaga yung nagpo-form sa atin na maging kawangis ng Diyos. Yan din yung nagcha-challenge sa atin para mag-transform tayo. Matagal ka na sa born again na pamilya, lumaki kayong born again. Many, not all who call to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Mga kapatid, ngayong 2025, as we think of the cross, year-long natin yan. Iba-iba yung series natin, but the theme is about the cross. May this challenge all of us to be true followers of Jesus. Some of us who have been living in isang paa na sa mundo, isang paa na kay God, this is the year na talagang sumunod na tayo sa Panginoon. Whatever the cost is. Ano man yung bayaran nating presyo ng pagsunod, sumunod tayo ng totoo sa Panginoon. Para pagdating ng araw ng paghuhusga, hindi niya sasabihin na hindi niya tayo kilala. Paano hindi niya tayo kilala? Hindi tayo tumalima sa salita niya. The reverse is true. Those who hold on to Him by faith, and ayokong maisip ninyo na para lang to sa pagpunta sa langit. Again, we're talking about our response to the finished work at the cross. Tapos na yung kaligtasan natin. Walang makapagbabayad ng kaligtasan natin, siya lang talaga yon. Pero tandaan nyo to, while salvation is free, discipleship is not free. It's costly. Libre ang kaligtasan, pero ang pagsunod sa Kanya, hindi mataas ang presyong babayaran. Those who gain their life, yung pinili nila yung buhay nila, yung gusto nila, yung sarili nila, will lose it. But those who lay down their life to follow Jesus will gain it. Ganun sa kaharian ng Panginoon, baligtad. Pag inuna mo yung sarili mo, inuna mo yung gusto mo, yung pita mo ng laman, sarili mo yung Diyos mo, mawawala yung buhay sa'yo. Pero pag nilay down mo yung buhay mo para sa pagsunod sa Kanya, kahit counterintuitive, hindi to masarap sa pakiramdam, hindi madaling gawin, sinunod mo siya, ang dulo nun, buhay. Kaya gusto ni Jesus na pumasok tayo sa narrow gate. Gusto ni Lord na maging totoong disciple tayo. Kasi kung may false prophets, may false disciples din. Hindi lahat na nagsasabing sumusunod sa Panginoon, sumusunod talaga. Yung iba relihiyon lang. Ilan sa inyo born again? So yung mga hindi nagtaas, born against. Born against kayo. O ilan sa inyo born again? Pinanganak na kayo. Ayan, hindi nyo pa alam. Paano tayo niyan? Ibalik natin yung series sa sa January. Doon tayo ulit. Diba? Ilan sa biro lang. No? High blood ng pastor na to. Maka-cancel nga. No, I'm not high blood. I'm just passionate. You're passionate for the things that matter, right? Pag-usapan na yung, pag-una ko na yung pinag-uusapan, I'm passionate. Pag-asawa ko na yan, I'm passionate. Mahal ko eh. Pag si God yan, I'm passionate. Because we're called by God to love Him. It's not easy to love Him. It's not easy to love one another. Pero yun yung totoong mga disipulo. Nowhere can you find a definition for being a Christian. Nowhere. Sige,
give me a verse kung saan nagsabi, ano yung totoong Kristiyano? Walang ganon. Kasi ang term na Kristiyano, inimbento lang to ng mga kalaban ng mga Kristiyano. It's a derogatory term by the Roman Empire. Ito yung mga sumusunod kay Kristo. Pero pag tinignan yung turo ni Jesus, wala siya sinabing ganito ang Kristiyano. Ganito ang sumusunod sa, ito ang disciple. Do you understand? In the teachings of Jesus, He defined what discipleship is, not what Christianity is. Christianity is cultural. Discipleship is biblical. It's what Jesus was teaching us. Ito yung mga sinasabi, ito yung ibig sabihin ng pagsunod sa akin. So, if you find yourself na kultura lang to, religion lang to sa inyo, born again religion, again, your family born again, this is now the year na sasabihin natin, Lord, I really want to follow you. I will carry my cross. And sa mga susunod na week, we're gonna learn more. What it means, paano talaga sumunod sa Panginoon. How many of you are excited for the next weeks? Talagang malaman natin, ito pala yung pagsunod talaga sa Panginoon. I invite all of us to stand together and as we pray. Lord God, we want to thank you for your words. Thank you, Lord Jesus, that you have divine authority to rewrite even the standards of the law. Thank you that you came not to abolish the law and the prophets, but to fulfill them. And in the way that you rewrote the law, you rewrote it in such a way that we are able to fulfill it. Thank you for teaching us the very heart of discipleship, which is love. In another gospel, it was said, if we truly love you, we will follow your commands. If we truly love you, we will obey you. Lord, it's hard. The truth is, it's hard. Everyone is struggling with following you because everyone wants to follow their own hearts. But Lord, today, we lay down ourselves. We choose to follow you. We make this choice. If there's a narrow and a wide gate, we choose the narrow gate. A healthy tree, a diseased tree, we choose a healthy tree. If we choose between a house built on a rock or a house built on sand, we choose the house built on a rock. If we're gonna choose, if religion, pop culture, or kung anong sikat, kung anong human philosophies yan, we're always gonna choose your divine authority as the Son of God. Lord, today we choose to follow you over any religious traditions, pop culture, and humanistic philosophies. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung anong ibig sabihin ng sumunod sa iyo. At kapag kami, Panginoon, ay nakita ng aming mga kamag-anak, kaibigan, mga nakakakilala sa amin, ito yung sasabihin nila, pre, nag-iba ka na. Hindi ka ganito dati noon. Anong nakain mo? Anong nangyari sa'yo? To which we will respond. I-share ko si Jesus sa'yo. Kasi when Jesus came into my life, He changed everything. May you use all of us, Lord, as vessels of your gospel so that we can make disciples. But how can we make disciples if we are not one? Marami sa amin, gusto namin maging part ng pag-make disciples. Pero ang totoo, hindi naman kami kasi disciple. That's why we can't make a disciple. Only disciples can make disciples. So I pray, Lord, today that you make us your disciple so that it will be natural for us to teach you to others because kami mismo ay sumusunod sa iyo. Help us to guard our life closely so that yung salitang pinapangaral namin ay paniniwalaan ng mga mahal namin sa buhay dahil nakikita mismo nila sa aming buhay na kami ay tunay na sumusunod sa iyo. Lord, we choose what's harder if this is what will make us stronger, if this is what will build us to be a new creation. So help us, God. In Jesus' name, amen. Let's worship the Lord.
Pastor Tim for preaching that word for all of us. Now, we have seen in this message how it's not easy to follow Jesus. Following Jesus is costly. And we will pray today that as we end this message, our hope is that even if life gets difficult, even if following Jesus is difficult, His promise is that He will always be with us. He will never leave us nor forsake us. So let us pray. Lord, we thank you. We thank you for the word we have received this afternoon. Salamat, Panginoon, kasi alam ko, Lord, nangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin. For us, Lord, na bago pa lang na sumusunod sa'yo o sa mga matatagal na nagpa-follow sa'yo, Panginoon. Lord, salamat kasi hindi ka nag-sugarcoat sa amin on how we will follow you. You said when you want us or when you ask us to follow you, that we will deny ourselves, we will carry our cross and follow you, Lord. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, God, na piliin, Panginoon, yung narrow gate. Piliin, Lord, kung ano yung mas mahirap. Dahil, Lord, even if we choose the difficult path, the narrow path, it will still lead to life. Thank you, God, because you said in your word, you make known to us the path of life. And Lord, we will choose to follow your path, Lord, even if it's not easy, because we know, God, that, Lord, you are with us. Kasama ka namin, Panginoon. And that, Lord, is the assurance that we have as your followers. Maraming salamat, God, sa presensya mo, Panginoon. And dalangin din namin, Lord, that as we go back to our homes, to our families, to our communities, Lord, as we live the life you have given us, Lord, may we also invite others to follow you as well. Salamat, Panginoon, sa salita mo. And I pray this blessing for all of us. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for joining us sa first part ng series natin na Cost of the Cross. We'll see you again next week. And bago po tayo umuwi, today is the last day of our volunteer sign-up. So for those who would want to sign up for our ministry teams, ito po yung mga teams na pwede po nating pag-servan: coordination, tech, kids church, music, security and logistics, ushering, creatives, prayer, comms, and media. So some of our volunteers from different ministry teams will approach you and invite you to join our ministry teams wherein we can serve or we can serve God through that team. And yun, next week, we'll have our volunteer orientation after 2 p.m. service. So make sure po na mag-join tayo doon para ma-orient po tayo doon sa mga teams na pagsaservan po natin. Thank you once again for joining us today, and God bless everyone. Ingat po tayo sa pag-uwi.